Sa birthday celebration ni Ilocos Sur Governor Chavez Singson, dinaluhan ng mga naglalakihang personalidad sa showbiz at maging sa politika. Hindi nawala sa pagdiriwang ang malapit niyang kaibigang si Sarangani Representative Manny Pacquiao. Narito ang report ni Dano Tingkungko. Malalapit na kaibigan ng mga panauhin sa VIP party sa ika-71 kaarawan ni Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson sa Calle Cristologo Plaza kagabi. Panauhing pandangal sa okasyon siyempre ang malapit na kaibigan ng gobernador na si Pambansang Kamao at Sarangani Representative Manny Pacquiao at asawa niyang si Jinky. Batiin ko ng happy birthday si Governor Chavez Singson at siyempre lagi ako nakasuporta sa likod niya at marami pang birthday darating sa buhay niya at lagi siyang bigyan ng lakas ng katawan sa Panginoon at ingatan siya sa iligtas siya sa kapahamakan. Kaibigan namin si Ko matagal na and he's like our father na. So talagang we'll find time to attend his birthday kasi nga special din siya sa amin. Kasama rin sa okasyon sina Ilocos Sur Vice Governor D.V. Saveliano at asawang si Dina Bonnevie. Nandoon din ang mga anak ni Governor Chavez na sina dating Ilocos Sur Representative Ronald Singson at kasalukuyang Ilocos Sur Representative Ryan Singson. Congressman Manny Pacquiao is here with his wife Jinky, and not about, of course I'm a fan of Manny Pacquiao, but I guess it makes it special kasi just now we were talking about the Bible and Manny was preaching. And me being a Christian and belonging to the same church, I'm really delighted. Unang-una, we wish you good health, lalong-lalo na sa pamilya. We wish you good health, more birthdays to come, more blessings to come. Sunod-sunod ang dance numbers na inihanda para sa Man of the Hour. Pero syempre, hindi siya pauhuli sa kanyang sariling performance. Ang birthday wish ng gobernador, maraming mga project na naumpisahan pagka ganitong sineselebrate ang birthday ko. Para sa unang balita, Dano Tingkong reporting. Nasunog ang magkatabing furniture shop at printing press sa Cubao, Quezon City kaninang hating gabi. Tinatayang aabot sa mahigit 1.5 milyong piso ang halaga ng napinsalang ari-arian. Narito ang report. Naglalagab-labang apoy sa gusaling ito ng tatna ng GMA News sa barangay Duyan-Duyan sa Cubao, Quezon City kaninang hating gabi. Nagsimula ang sunog sa isang furniture shop at mabilis kumalat sa katabi nitong printing press sa parehong gusali. Sa taya ng Bureau of Fire Protection, aabot sa 1.5 milyong piso ang halaga ng pinsala sa ari-arian. Kwento ng empleyado ng printing press, nagulat na lamang daw sila nang makita ang makapal na usok, kaya agad silang naglabasan. Nasunog, mga makina, mga libro, may mga papel, mga papers na mga kailangan doon sa mga lahat. May mga laptop, may marami. Pero maging ang mga nagtatrabaho sa furniture shop, hindi alam kung ano ang pinagmulan na sunog. Hindi ko nga po alam sir, kasi biglang lumiyab na po sir. Kasi may thinner din na nakalagay dyan sir. Malapit lang sa fire station ng gusali at agad naman daw naitawag ang sunog. Pero mabilis pa rin kumalat ang apoy. Pero yun nga, sa kalumaan na nung building at sa laman pa ng building, sa load niya, medyo mabilis lang talaga yung pagkalat. Sa kabutihang palad, wala namang nasaktan sa sunog at hindi rin nadamay pa ang mga kalapit na bahay. Iniimbestigan pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog. Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting. Patay ang isang batang lalaki matapos pasabugan ng granada ang kanilang bahay sa Sharif Agwak, Maguindanao. Sugatan naman ng 3 niyang kapatid at ang kanilang ina. Darito ang report. Dinala rito sa Cotabato Regional Medical Center ang 5 bata at kanilang ina matapos masugatan ng pasabugan ng granada ang kanilang bahay sa Sharif Agwak, Maguindanao. Ayon sa militar, nagsasagawa sila ng foot patrol dahil walang kuryente bandang alas 7 kagabi nang makarinig sila ng malakas sa pagsabog malapit sa Sharif Agwak National High School. Nirespondihan nila ito at napag-alamang sa bahay ng pamilya na ganap ang pagsabog. Hindi na nailigtas sa ospital ang 2 taong gulang na si J.Har. Matinding sugat sa ulo na dulot ng tama ng shrapnel ang kanya ikinamatay. Ginagamot naman ngayon ang mga kapatid niyang 7, 8 at 9 taong gulang at kanilang inang si Sarabia. Nasa Metro Manila raw ang kanilang padre de pamilya nang mangyari ang pagsabog. Sa ngayon, blanco pa ang pulisya sa kung sino ang nasa likod nito at ano ang kanilang motibo.
Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting. Inihahanda na ng pulisya ang computerized sketch ng suspect na namaril sa isang tricycle driver nitong Miyerkules sa Camias Road sa Quezon City. Nakikipagtulungan na sa mga pulis ang biktimang si Marlon Cabunyag para mailarawan at matukoy na ang pagkakakilanlan ng driver ng van. Ayon kay Cabunyag, kulay asul na L300 van na may plakang UTA 657 ang sinakyan ng suspect. Nakatimbre na raw sa nationwide monitoring ng Highway Patrol Group ang pinagahanap na van. Presyo ng mga produktong petrolyo posibleng i-rollback muli sa susunod na linggo. 50 hanggang 75 centavos ang posibleng makaltas sa kada litro ng diesel. 90 centavos hanggang mahigit 1 peso sa unleaded gasoline. 10 centavos naman sa kada litro ng regular gasoline. Paliwanag ng Department of Energy, mababa ang demand ng crudo sa world market kaya bumagsak din ang presyo nito. Yung growth rates ng US, ng Europe, ng China, yung mga big economies and big users of oil, hindi kasing laki kaysa expected. So yung demand is weak. At ang irit namin mamaya pagnanakaw sa guardhouse sa Santiago City, Isabela, huli sa CCTV. Mga nakatrabaho ni Dolphy sa showbiz industry, ipinagdarasal ang pagbuti ng lagay ng Comedy King. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya.